Magandang araw sa ating lahat. Bago natin panoorin ang video, nakikiusap po ako na mag-like and share sa napapanood ninyong video. At ang hindi pa nagsasubscribe ay mag-subscribe na para ma-notify kayo ng YouTube sa ating bagong upload. At panoorin na rin ang mga YouTube ads bilang suporta sa aking channel. Halina at atin ang pakinggan si Brother Eli Soriano sa kanyang itanong mo kay Soriano. Ito, walang bawat, walang labis, walang kulang. Kaya ang sabi ng mga apostol, matuto kayo sa amin, huwag hihigit sa bagay na nasusulat. Yung huling tanong ko po, yung there's no nabasa ko sa Job, yung di ko alam yung verse eh. There's no can phantom the mysteries of God. Di ba alam niyo po kung saan ng Diyos? As alam ng membro niyo. Ba't ayaw niyo mapaalam sa mga tulad namin? Alam mo, merong mga mysteries ang Diyos na hindi namin alam. Yung hindi niya inire-reveal sa Bible, hindi namin alam yun. Kasi, the magnificence and the greatness of God, hindi po pwedeng tarukin o hindi po pwedeng arukin ng isang human being na kagaya natin. Ang alam naming mysteries of the Bible, yung nakasulat sa Biblia. Other than those that were written in the Bible, hindi ko na alam yun. Ngayon, tanong mo sa akin, bakit meron akong alam na ayaw kong sabihin sa ibang mga tao? Kasi may pagbabawal ang Biblia eh. Sa Matthew chapter 7, merong ganitong nakasulat. Huwag ninyong ibigay sa mga aso ang anumang banal, ni ihagis man ang inyong mga perlas sa harap ng mga baboy, baka yurakan ng kanilang mga paa at mangagbalik at kayo'y lapain. Delikado ka pagka inihagis mo sa baboy yung perlas at saka sa aso. Mabuti pa, hagisan mo ng nabubulok na buto yung aso pa, kakainin mo, tatanggapin eh. Pero hagisan mo ng perlas yon, baka pag hindi niya makait, hindi walang lasa eh, ikaw ang lapain nun eh. Ganun ang sabi ng Biblia, kaya bawal. Hindi basta ibinibigay yung masiselang bagay ng pananampalataya sa mga hindi mo naman siguradong uri ng mga tao. Kaya sabi ko doon sa mga nagtatanong sa akin, sige kapatid, makinig ka na makinig. Pag naging kapatid ka sa samahan, malalaman mo yung alam ko. Hindi ko naman pinagdadamot yun sa kapatid. Last question na ba? Ganito, bibigyan kita, hahamunin kita kapatid, At saka yung iba nating nakikinig. Yung mga nagdududa, gusto nyong matuklasan kung ano itong samahang ito, inaanyayahan ko kayo. Umanib kayo kung may duda kayo. Bayaan nyo muna yung duda nyo. Pag-anib nyo, huwag kayo mag-aabuloy. Subukan nyo. 1 taon, 2 taon, 3 taon. Pag natuklasan yung naglolokohan lang kami, lumabas kayo, saka nyo ipamalita. Huwag kayo mag-aabuloy, umanib ka lang. Alam mo, dito, wala kang gastos eh. Pumunta ka sa Bible Exposition, wala namang abulo yan, walang bayad, walang sobre. Minsan nga, pagka sinuswerte-swerte, may merienda pa yung ating mga bisita kahit walang lasa, di ba, no? Ganon. Kaya, hindi mo masasabing kukwartahan ka namin eh. Ngayon, halimbawa, naanib ka, subukan mo ang aming samahan. Huwag kang mag-aabuloy. Huwag kang mag-aabuloy, huwag kang tutulong, huwag kang magbibigay pera. Makinig ka lang makinig, 1, 2, 3 taon. Pag nakatatlo kang taon, sinasabi ng puso mo na ito na nga ang totoo, ayun, siguro pwede ka na mag-abuloy. Pero, ang sabi ng puso mo, naloloko lang kami, lumayas ka at saka mo kami ipamalita. Yung mga, halimbawa, merong mayayaman, kung minsan nagdududa, baka raw kami, kagaya raw ng kanilang mga relihiyong pinuntang kwartahan. Di, umanib kayo, kahit kayo mayaman, huwag kayo magbibigay. Di ba, no? I dare you. Huwag kayo magbibigay, umanib kayo. Makinig lang kayo makinig. Let me serve you. Let our workers serve you for your salvation without any contributions at all. Ginawa ko na kasi ang kapatid na Josil eh. Meron ako nabalita ang isang lokal sa Valenzuela. Sa Bignay ng Valenzuela, na meron daw duda yung mga sumasamba tungkol sa abulo yan. Opo. Nagpalabas ako ng sirkular, sa lokal ng Bignay, walang abulo yan. Tuloy ang pagkakatipon, tuloy ang pagtuturo ng aral, tuloy ang mga gawain, pero walang abulo yan dahil merong mga dude. Nung nakaka-1 taon ng mahigit wala silang abulo yan, lumapit sila sa akin eh. Nakikiusap, Brother Eli,
pakiusap namin, tanggapan muna kami ng abulihan, ng abuloy. Sila na nagpilit, ano? Oh, that is for the greater glory of our God. Na ang ating Diyos ay hindi nanloloko ng sino man tao. At kung tutulong, siya pa nakikiusap. Tanong mo kaya sa ating floor director. Doon sa pinanggalingat niya dito sa atin ngayon. Dito nakita ko, sabi niya yung pang nag-aabuloy ang nakikiusap mag-abuloy Samantalang doon sa pinanggalingan niya, kulang na lang, hold upin ka ng Armalite. Ganun yun, mga kababayan. Kaya masasabi ko, kung may duda kayo, umanib kayo. Pero huwag kayo mag-aabuloy. Subukan nyo lang. At nakahanda kaming pasubok sa inyo. With all our hearts, we will serve you in the Lord. Yun po aming masasabi. Sige po. Last question lang. Kailan, mag-aasawa ba kayo? Mag-aasawa? Kayo? Palagay ko, huli na, kapatid. Huli na. Tinalikuran ko na nga yung ganung bagay, ano. Alam mo, nung ako'y high school, meron akong mga ka-eskwela rito na nanonood, nakikinig, ano. Yung iba nga, mga kasama na natin, ano, di ba? Meron akong mga bagay na tinalikuran nung maalaman kong Biblia. For all you know, ako'y nag-aral sa eskwela, walang matrikula eh. I can finish my college without paying any single centavo. Pwede akong makatapos kasi scholar ako eh. Pero tinalikuran ko na nga lahat yun nung makilala ko yung Biblia. Kaya siguro hindi ko nababalikan yung tinalikuran ko. At unang-una, yung tinatanong kung mag-aasawa pa ako, huli na yun eh. 52 years old na ako, magagalit lang ang asawa ko pag ako nag-asawa. Biro mo, wala naman akong day off. Mula Lunes hanggang Linggo ng madaling araw, uli Lunes na naman yon. Wala naman akong day off. Anong gagawin mo? Yun lang aking ang mga apo pag nakita ko Ingkong, please naman Ingkong. Sabi nung isang apo ko, please naman Ingkong, huwag kang alis ngayon, please naman. Hindi pwede. Kahit gumagano na yung apo ko, iiwan ko pa rin Hindi ko kasi magagawang iwan ko yung mas mahalaga kasi ang alam ko, pabayaan ko man sila, yung pamilya ko, wag ko lang pabayaan ang tungkulin ko, may Diyos na nakakakitang magpupuno nung pagkukulang ko sa aking pamilya. At mas mahalaga yung ipupuno ng Diyos. Maraming salamat po. Maraming salamat din po. Magandang gabi po sa inyong tatlo, tsaka po sa mga taga-subaybay po ng palatuntunang ito. Ikaw ba rin sumusubaybay, iho? Opo, Ilang taong ka na? 13 years Hindi ka old ba po. Iho, ano ba Ang tatanong? tatanong ko lang po, di ba po ba sinabi niya na po nung Martes, tsaka na po nung yung mga nakaraan pa po ninyong, programa na to, na ang siyensya tsaka ang salita ng Diyos ay magkakatulad. Di ba po ang may nakasulat po sa Biblia na sa Genesis po na yung halos araw lang po ang pagitan nung nilikha ng tao ay ng Diyos yung mga hayop tsaka yung mga tao. Pero yung sa siyensya naman po, tsaka sinabi niya na po dati na totoong may dinosaur. Pero ang sinasabi naman po sa siyensya, mga milyon o bilyon taon pa bago naabutan ng tao yung mga dinosaur. Alam mo, Kiho, sana maintindihan mo ko ang siyensya, Iho, yung tunay na bahagi ng siyensya, they are called facts. Facts. F-A-C-T-S. Facts. Pag sinabing facts, legitimate part of science yun, Pero merong theories. There are theories in science. Merong mga scientific deduction na tinatawag. They are not considered facts. Yun sinusuri pa, humahanap pa ng mga supportive evidences for it to be considered a fact. Eto, papakita ko sa inyo. Ang paniwala ng lahat ng doktor sa mundo ngayon, karamihan, ang AIDS ay nanggagaling sa HIV virus. Yan ang paniwala ng karamihan. HIV virus causes AIDS. Yan, sabi nila. Pero hindi pala totoo yun. There is now an ongoing study in the HIV virus na nagpapatunay na hindi totoo yung unang sinasabi na ang AIDS, ang nagkokos ng AIDS ay ang HIV virus. Only 20%,
less than 20% of the full-blown AIDS cases was caused by HIV virus. Ha? 80% is not caused by HIV virus. Kaya hindi magiging fact na sabihin, as of now, pero nung nakaraan, ganon. Ano ibig ko sabihin sa'yo, iho? Yung sinasabing ang dinosaurs lived on this earth for some 350 to 400 million years ago, yun kalkulasyon ng siyensya yun. Ano? Walang actual fact na ganun nga. Kalkulasyon yun, mga scientific deductions yun. Through carbon dating and other process para makuha nila ang age ng isang bagay. Yun. Pero, factual, na detailed, wala silang naipapakita pang gano'n. Kaya wag mong pagdudahan yun. Ang isa na lang po, pinahuli na po. Totoo ho bang may mga extraterrestrial o aliens tsaka mga supernatural beings, kagaya po ng mga engkanto at aswang? Merong mga supernatural beings talaga. Merong spirit world eh. What do you mean by supernatural? It is sobrenatural sa Kastila, ano? It is other than the natural. Parang di normal. Diba? Paranormal, gano'n. Ang tawag doon, parang di normal. Yun ang mga tinatawag nating sobrenatural o supernatural things. Meron talaga mga spirit sa spirit world, totoo yun. Pero yung sinasabi mo na, E.T., na ang E.T. medyo malapad ang mukhang gano't, malawang bunganga, at ang sabi nung isang beloved evangelist, paglusob daw ng mga E.T., kakainin ng mga baboy, wala sa Biblia yun. Pagpasensyaan mo, wala sa Biblia. Salamat po sa inyo. Maraming salamat. Sunod po si Ginoong Angelito Salenga. Matalino yung protestante. nung kabata na yun, Hoy, matalino yung tanong ng bata na yun. Dahil narinig niya nga naman sa akin kasi hindi naman ako talaga may sabi noon. Sabi lang ng mga scientific books yon na 300 to 400 years old ang age ng mga dinosaurs. Pero alam mo bang may dinosaurs hanggang ngayon, Josel? Hindi ko po yata alam. Meron. Nasaan po? Meron. Sa tabi-tabi dyan. Sa mga probinsya, may dinosaurs. Meron. Sometime in the future, pag-aaralan natin. Ayun. Pero, yung kanyang tanong, it's a wise question, na sa Biblia nga naman, ang pagkakapagitan ng tao at hayop, halos isang araw lang. Nakalimutan ko pala isagot sa'yo, iho. Malay mo naman kung ang tao ay 4 million years old na rin on the face of the earth. Ano malay mo? Wala naman tayong physical evidence para sabihin ang tao ay, kagaya ng paniwala ng Jehovah's Witnesses, 6,000 years old pa lang daw ang tao sa mundo. Nung makahukay ng colonies of Incas, 35,000 years old na lumalabas. Tanong mo ganun lang yun Kagaya ng Titanic, Di ba? Napanood mo na ba yung Titanic? Ha? Lumubog na barko? Sabi, unsinkable ship daw yun, For 84 years old, silent yung Titanic doon. Marami nang lumabas na mga salita, mga ganito pangyayari, ganito nangyari, ganito nangyari. Aba, nung makuha yung Titanic, actual na mapuntahan sa ilalim ng dagat, 2.5 kilometers yata. Miles yata yung lalim nun, 4 miles. Hindi ko matandaan. Alam niyo ba kung gaano kalaki ang butas ng Titanic? Akala nung iba, nung mga unang mga sinulat na istorya sa Titanic, ang laki-laki raw ng butas ng Titanic. Yung pala, yung butas ng Titanic, Brad Josel, na tinamaan ng iceberg. Hindi pala iisang butas yon, maraing butas, maliliit. Pag pinagsama-sama mo, kasinlaki lang ng katawan ng isang ordinaryong tao. Napakaliit compared to the size of Titanic. The hole that was made by the struck of the iceberg, is only pagka inaccumulate mo. According to the latest findings in Titanic, halos kasinlaki lang ng isang ordinaryong tao. Pag pinagsama-sama yung maliliit na butas na hiwa noong iceberg. At marami pa silang mga iba-ibang deduction tungkol sa Titanic. Yung pala ganito yon. Di ba ang paniwala natin nung araw, ang mga bakal nung araw, mas matibay kaysa sa bakal ngayon? Opo. Ayun. Yung pala, nung tuklasin, kumuha sila ng kapiraso ng Titanic,
Itines nila under electron microscope yung texture ng bakal na ginamit sa Titanic na ginagawa nung araw dun sa isang lugar na pinaggawaan na yun, ano? Nakita nila maraming ore at saka merong marang mga ibang impurities, may copper, ganon. Na yung palang klase ng ganong bakal, pagka nalamigan, nagiging brittle. Yung klase ng ganong bakal na hindi masyadong pure. Hindi ba kagaya ng mga refineries ba tawag doon? Yung gawaan ng bakal ngayon, ano? Maano ngayon? Kumbaga, ang bakal natin ngayon, ang molecules niya, rigid ang pagkakasalasalansan, matibay kahit sa ganong kondisyon. Eh, yung sa Titanic pala, yung klase ng bakal na yun, pag nalamigan, below zero, brittle na. Kaya nung tumama sa iceberg, brittle siya, lubog siya. That is, because, kaya ko nalaman yan, because of the latest scientific findings nang nagsuri tungkol sa Titanic. Kung wala yun, ang mananatili sa isip ng tao, puro myth eh. Myth. Na ang butas daw ng Titanic kakasya raw ang isang malaking barko rin. Tapos daw kaya raw na nagtataka sila, bakit naman yelo lang ang nabangga, nabutas yung bakal, kay kapal-kapal ng bakal ng Titanic. Kung hindi doon sa pag-aaral na ginawa ngayon, hindi malalamang yung palang klase ng bakal na mahina. Dahil may impurity siya, hindi siya pure steel. Kaya, ganun din yon. As to the age of mankind on earth, whether it is 400 million years old or 7,000 years old, hindi, walang nakakatiyak nun. Hanggang ngayon, puro deductions yan. Puro mga calculations yan. Sometimes calculations can be miscalculations, hindi ba? Opo. Ngayon, sa ating susunod na... Ang itatanong ko lang po, kasi po, meron po ako hindi maintindihan doon tungkol doon sa, yung hayop na magbibigay ng, na nagbigay ng notice doon sa santo na nandoon sa isla ng Patmos. Patmos po ba yun? Sinabi po niya na ito tumingin ka at nakita niya yung unang kabalyero ng Apokalipsis. Ngayon po, siya po ay mayroong pakpak na punong-puno punong-puno siya ng mata. Tsaka ang harapan niya, tsaka aliguran niya, punong-puno ng mata. Yun po ang una kong question. Ano po ang ibig sabihin ng mata na yun? Tsaka yung pakpak. Alam mo, kapatid, kung allowed po. ganito kapatid, Apa. Yung sinasabi mong kabayo na yung first horseman of the book of Revelation, wala yung kaugnayan dun sa dun sa merong dalawang pakpak na punong-puno ng mata sa labas at sa loob. Kasi yung tinutukoy mo na may mata, iba yun dun sa horseman ng Hindi po. Ang sinasabi ko po, yung pong nag-introduce doon sa santo na nasa island of Patmos na sinabi niya na, tingnan mo ito at nakita niya yung... Basahin natin, yung sa island, yung banggit ng pulo ng Patmos. Pakibasa ka na, Willie, sa uno. Akong si Juan na inyong kapatid at inyong karamay sa kapighatian at sa kaharian at sa pagtitiis na kay Jesus ay nasa sa pulo na tinatawag na Patmos dahil sa salita ng Diyos at sa patutuon ni Jesus. Ako'y nasa espiritu ng araw ng Panginoon at narinig ko sa aking likuran ang dakilang tinig na tulad sa isang pakakak na nagsasabi, ang iyong nakita ay isulat mo sa isang aklat at iyong ipadala sa 7 iglesia, sa Efeso, sa Smyrna, sa Pergamo, sa Tiatira, sa Sardis, sa Philadelphia at Laodicea. Yun ang banggit na pulo ng Patmos Wala naman sinasabi rito na halika Siguro yung sinasabi mong halika, nasa chapter 4 na yon, malayong-malayo na yun doon sa binasa natin. Ito, babasahin natin. 4:1. Pagkatapos ng mga bagay na ito ay tumingin ako at narito ang isang pintong bukas sa langit at ang unang tinig na aking narinig na gaya ng sa pakakak na nakikipag-usap sa akin ay sa isang nagsasabi, umakyat ka rito at ipakikita ko sa iyo ang mga bagay na dapat mangyari sa haharapin. Tuloy. Pagdakay napasa espiritu ako at narito may isang luklukang nalalagay sa langit
At sa ibabaw ng luklukan ay may isang nakaupo. At ang nakaupo ay katulad ng isang batong haspe at isang sardio at naliligid ng isang baghari na tulad sa anyo ng isang esmeralda. At sa palibot ng luklukan ay may 24 na luklukan. At sa mga luklukan ay nakita kong nakaupo ang 24 na matatanda na nandaramtan ng mabubuting damit at sa kanilang mga ulo ay may mga putong na ginto. Sa 8. At ang 4 na nilalang na buhay na may 6 na pakpak bawat isa sa kanila ay mga puno ng mata sa palibot at sa loob. At sila'y walang pahinga araw at gabi na nagsasabi, Banal, banal, banal ang Panginoong Diyos, ang makapangyarihan sa lahat, na nabuhay at nabubuhay at siyang darating. Yun ang nakasulat, kapatid. Ano ang particular na tanong mo dun sa mga talata? Yun lang pong ibig pong sabihin nung pakpak, tsaka yung mga matang nakapaligid dun sa hayop na nag-introduce dun sa santo. Doon Wala kasing hayop na nag-introduce sa santo eh. Wala eh. Hindi po. Yung pong hayop, ang ulo niya, leon. Hindi. Tapos Hindi meron siyang Hindi pakpak. hayop, 4 na nilalang na buhay ang Kaya nga tawag po. doon. Hindi hayop, hindi 4. Beast po ang nakalagay dun eh. Lion-headed beast ang nakalagay dun eh. Hindi ganun. Basahin ko sa English, Kasi to satisfy your inquisitiveness, sa Book of Revelation chapter 4 verse 7, ito sinasabi, hindi naman direktong beast yung sinasabi ron eh. Ito sabi, And before the throne there was a sea of glass like unto crystal, and in the midst of the throne and round about the throne were four beasts full of eyes before and behind. And the first beast was like a lion, and the second beast like a calf, and the third beast like the face of a man, and the fourth beast was like a flying eagle. Likened lang doon sa yung nilalang na buhay, likened yung isa sa lion, like a lion, yung isa naman like the face of a calf, yung isa naman like, ibig sabihin, hindi direktong literal na beast yun. Ngayon, bawat isa sa kanila, sabi, Parang mayroong... symbolism lang po yun. Oo. Meron silang 6 na pakpak bawat isa. At ang bawat pakpak may punong-puno ng mga mata sa labas at sa loob. Ngayon, as to what are those eyes, hindi ipinaliwanag ng Apokalipsis yun. Ngayon, alam mo, I'm very careful with this book. Sabi kasi rito, huwag mo siyang dadagdagan dahil pag dinagdagan mo siya, dadagdagan ka ng salot. Pag binawasan mo naman, aalisin ng bahagi mo sa punong kahoy ng buhay. Kaya, where the book of Revelation is silent, I am also silent. Hindi po ninyo sikretong doktrina yun. Hindi po nalalaman ng mga miyembro ninyo. Hindi. Kasi hindi pinapaliwanag ng Biblia kung ano yung mga mata na yun eh. Those are symbolisms in the book of Revelation. Pero hindi pinaliwanag mismo ng Revelation, Ngayon, maybe, if we are going to other books of the Bible, meron naman siyang ibang kahulugan. Hindi sa Apokalipsis, Nililiwanag ko lang, baka mamaya, sometime in the future, merong sumumbat sa akin ng gano'n, Nililiwanag ko lang. Ito po, maikli lang po ang sagot dito. Tsaka maikli lang po yung tanong. Nung bumaba po sa lupa ang 2 anghel ng kamatayan na tutunaw dun sa Sodom and Gomorrah, meron pong 3 na kasama sila at nakalagay puro na bumaba ang Diyos sa lupa para kausapin yung mga unang pasasabihan niya na tutunawin na ang Sodom and Gomorrah. Pumasok pa dun sa loob ng tent, ng tolda at kinausap yung mag-asawa, tama ba, mag-asawa po, at nagpaalam na inintroduce yung 2 anghel ng kamatayan na sinabi, ito ang 2 ito, ang tigisa na magtitigisa dun sa 2 syudad ng kasalanan para ito ay tunawin. Puro anghel yung kapatid eh. Puro anghel yun. Hindi pwedeng yun ang Diyos Ama dahil ang Ama hindi nagpapakita sa tao. At hindi rin naman po pwedeng yun ang ating Panginoong Jesus, Dahil ang Panginoong Jesus, nung magkaroon siya nung katawan tao, dun sa appointed time na sinasabi sa aklat ng Galatian, di ba? And that was during his birth through Mary. Kaya yun, kung kukunin natin ang paliwanag sa Biblia, mga anghel lahat yung nagpakita na yun, na kumain ng
kumain ng tinapay, tsaka mantikilya, kuminom ng gatas, baka, doon sa kubo ni Abraham at ni Sarah. Ang paliwanag doon, mababasa natin doon sa Exodo 23:20. Narito, aking sinusugo ang isang anghel sa unahan mo upang ingatan ka sa daan at upang dalhin ka sa dakong aking inihanda sa iyo. Yun. Meron kasing isang anghel na nangunguna sa panahon na yun eh. Ngayon, yung dalawang anghel, kasama niya nung sila'y papunta sa Sodom at Gomora. Kaya tatlo sila sa picture na ipinakikita ron. Sa 18 yun ng Henesis eh. Pakibasa, kapatid David. At napakita ang Panginoon sa kanya sa mga punong ensina ni Mamre habang siya'y nakaupo sa pintuan ng tolda ng kainitan ng araw. At itiningin ang kanyang mga mata at nagmalas. At narito, 3 lalaki ay nakatayo sa tabi niya. Yung isa ron, tinatawag ni Abraham na Panginoong ko. Yun, anghel yun. Ang katunayan, dito sa Exodo 6, na yun ay anghel. Ito. At ako'y napakita kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob, na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ayun. Siya yung napakita kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob, na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ngunit sa pamamagitan ng aking pangalang Jehova, noon ay hindi ako napakilala sa kanila. Akala ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob, siya yung Diyos na makapangyarihan sa lahat, pero hindi siya nagpakilala. Sino ba yung nagpakita na yan kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob, na hindi nagpakilala ng tunay niyang kalagayan? Ang alam ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob, siya yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pero sabi niya, hindi siya nagpakilala ng talagang kalagayan niya. Sino yan? Sa Gawa ng mga Apostol 7, ganito nakasulat. At nang maganap ang 40 taon, ay napakita sa kanya ang isang anghel sa ilang ng bundok ng Sinai, sa ningas ng apoy sa isang mababang punong kahoy. At nang makita ito ni Moises, ay nanggilala sa tanawin. At nang siya'y lumapit upang pagmasdan, ay dumating ang isang tinig ng Panginoon. Ako ang Diyos ng iyong mga magulang, ang Diyos ni Abraham at ni Isaac at ni Jacob. Kaya anghel yon, ayon sa paliwanag ni San Esteban. Yung nagpakilalang Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, isang anghel. Maraming salamat po. Salamat po. Bali po, ito po yung nangyari sa Pampanga. Ano daw po ang masasabi niyo, Brother Eli, doon sa mga nangyari sa Kuna, sa Pampanga noong mga nakaraang taon? Na halos matabunan ng lahar ang buong Pampanga. Gaano po katotoo ang mga sinasabi ng ilan nating mga kababayan na kaya daw po nangyari sa Pampanga ang gayon, dahil sa makasalanan na daw po ang masyadong mga taga Pampanga? Ano daw po katotoo ito? Di ganon kapatid. Nasa Pampanga rin ako nakatira eh. Opo, oo nga po eh. Pero awa ng Diyos, hindi naman kami natabunan ng lahar, At masasabi ko sa iyo, wala kaming isang kapatid sa samahang ito na natabunan ng lahar. Kahit isa. Kahit isa. Pero, may mga kapatid kami sa Bacolor, sa Potrero, sa Tinejero, sa Talba, dun sa mga nalubog talaga sa lahar, sa Cabalantyan. Yung isang nalubog dun sa lahar, yung bahay ni kapatid na Teddy Olalye. Opo. Lumubog ang bahay nun hanggang bubong Pero awa ng Diyos, hindi sila napahamak. Silang mag-amag-anak. Ilan ba anak ni Brother Teddy? May 10 na po yata ngayon. 10 yata Biro mo, awa ng Diyos yun, Yung mga anak niya, inisa-isa niya na sinakripisyo niyang iginagapang. Ngayon, yung pagdating ng pagputok ng bulkan, saka pagdating ng lahar, hindi naman ang ibig sabihin nun yung mga tao ron puro makasalanan na kaya dumating yun Actually, ako, in a way, ewan ko kung paniniwalaan mo, in a way, pagmamahal ng Diyos yun sa mga tao ron Alam mo ba na pagkatapos pumutok ng pinatubo, napakaraming mga naging religiously aware na mga tao sa lugar na yon, lalo na doon sa may Angeles City. Nung araw ang aming kasamahan sa Angeles City,
Wala pa sigurong 30 eh. Pagkatapos ng pinatubo, umabot ng mahigit sa 300 yung mga nabautismuhan eh. Nagkaroon sila ng kaisipang magbalik loob sa Diyos eh. Kaya spiritually speaking, nakabuti ang pagputok ng mga pinatubo. Sa mga taga-Olongapo, ganun din. Before the eruption of Mount Pinatubo, ang aming kapatid sa Olongapo, siguro wala pang, wala pa rin 20 eh, no? Pagkatapos nun eh, dumami ng dumami, sa iba-iba pang lugar, hanggang dun sa mga kalapit bayan ng Olongapo, hanggang Zambales. Dahil nagkaroon sila ng kaisipang magsuri ukol sa Diyos. Kaya, hindi natin maipapalagay na gano'n, kagaya nung nasa Ormoc, ano? Di ba? Sa Ormoc, merong maraing na ano ron eh. Ibig ba sabihin, kaya nagkaganon, masasamang mga tao, mga taga-Ormoc. Hindi gano'n yun. Yung paalala ng Diyos sa tao. Kasi po, Brother Eli, yung mga kasama ko po sa Drapao kasi, kumba, marami po akong kasama ng mga taga-Pampanga. Ngayon, pag nagtatalo-talo sila sa Kabisaya, ang sinasabi nung Bisaya nga, kasi kayo makasalanan. Alam ko na yan. Alam ko na yan. May pinanggalingang pastor yan. Araw na gano'n sa Pampanga dahil marami raw gumagawa ng mga Diyos-Diyusan doon. Ayun. Opo. Sa Santa Ursula, no? Sa Opo. Betis. Mali ang deduction niya eh. Tanong mo sa akin kung bakit. Bakit po, Brother Eli? Yung mga gumagawa ng Diyos-Diyusan sa Betis sa Santa Ursula, hindi naman lumubog sa lahar eh. Yung mga walang gumagawa ng Diyos-Diyusan, yun ang nalahar eh. Hindi totoo yun, kapatid, ano? Ganito kasi, no? Ako, matagal sa Pampanga, 14 na taon ako ron. Nyapin may biyasa kong magsalitang Kapampangan, bistaman Ilocano ko eh. Na yung magarabi, si kayo namin. Alam mo, no? Sa tagal ko sa Pampanga, nakita ko lugar doon ng mga talagang panatiko sa mga idolo, sa mga santo-santo, mga ribulto, yung Betis at saka yung Santa Ursula Guagua. Yun. Hindi naman lahat yung mga taga-Pampanga ay manggagawa nun. Para rin yung mga taga-Laguna, hindi ba ginagawa yan sa Paete? Di ba ganon? Kaya hindi mo masasabing yung mga nalahar doon puro na lang masasamang tao. Siguro po, narinig na nila yung paliwanag. It's a natural phenomenon. At ang Diyos hindi dapat sisihin doon. Alam mo kung bakit, kapatid? Bago naman pumutok ang bulkan, gumaganon muna nagwa-warning muna kung di lang matigas ang ulo mo, di ka naman lulubog Yung mga nalubog doon matigas lang ang ulo Ngayon, yung mga ibang nalubog sa lahar doon, matigas ang ulo ng iba. Ayaw umalis sa mga bahay nila at saka sa kanilang mga lugar, hindi nila maiwan. Kaya pagdating ng sigwada ng lahar, nalulubog sila. Pero if you are going to heed by the warning of the Almighty, may warning naman yan Yung ano muna, nagrarumble muna yung bulkan bago pumutok Tinan mo Ilocano. Tinan mo Amerikano. 3 araw bago pumutok ang Mount Pinatubo, naglayasan talaga Amerikano ron. Nagkaka-traffic sa San Fernando sa junction nung araw dahil nabalita yung Mount Pinatubo nagiging active. Alis na sila agad. Hindi sila nagsasapalaran. Tinan mo, walang Amerikanong nalubog sa lahar. Kasi they heeded the warning of the Almighty. Kaya lang may mga Pilipinong nalubog sa lahar, matigas ang ulo ng iba nating kababayan Para bang naka-attach na sila doon sa kanilang lupa't bahay na hindi bali na silang malubog doon. Ayun, nalubog nga. Maraming salamat po, Maraming Brother salamat Eli. din At po. sana po isa rin akong maging membro rin ako sa inyo. Sana kung loloobin ng Diyos. Salamat po. Magandang gabi po, Brother Ed. Magandang gabi po. Under doctrination po ako. Salamat naman, iho. Kasi po, dun sa, meron kaming topic na tungkol dun sa, tawag doon, pakikiapid sa Espiritu Santo. Yung sa piyesta po ba, pakikiapid daw po yun. Alam mo, yung pakikiapid, 2 klase yun Isang pakikiapid na panlaman, Isang pakikiapid na pang-espirito. Pakinggan mo, babasahin ko yung Apokalipsis 17. Ganito ang ating mababasa. Sa 5. At sa kanyang noo ay nakasulat ang isang pangalan, Hiwaga, Dakilang Babilonia, ina ng mga patutot at ng mga kasuklam-suklam sa lupa. Sa 3 ng 18. Sapagkat
dahil sa alak ng galit ng kaniyang pakikiapid ay nangaguho ang lahat ng mga bansa at ang mga hari sa lupa ay nangakiapid sa kanya. Ayun. Meron tinatawag sa Biblia dakilang patutot, yung tinatawag na great harlot. Isang babaeng dakilang patutot. Hindi naman ito literal na babae. Ito'y relihiyon. Isang maling relihiyon ito. Ngayon, ang mga hari ang wika sa lupa, nakiapid lahat sa kanya. Kaya ito, spiritual na pakikiapid. Merong pakikiapid sa laman, yung, bawa, may asawa ka na, nakiapid ka sa hindi mo asawa. O kaya yung lalaki, nakiapid sa kapwa lalaki. O kaya yung babae, nakiapid sa kapwa babae. Yun, mga pakikiapid na panlaman yon. Pero, ang pakikiapid na pang-espirito, yung pakikisama sa mga religious rituals ng mga maling pananampalataya. Brother Eli, kasi hindi pa ako member, pagka po ba sumali ko dun sa fiesta, kasi may 1 week celebration sa amin, sumasali ko. Hindi ka pa naman member, di bahala ka, nasa sa mong pananampalataya. Maganda gabi po, Brother Eli. May itatanong ako. Sige po. Paano ba maliligtas hindi ko alam yung yung nakasulat sa Biblia. Tapos yung ginagawa ko, sinusunod ko naman yung kabutihan. Para maligtas ka, sinasabi sa 10 ng Roma ang ganito. Hindi mo alam pala yung nasulat sa Biblia, ang kailangan ganito. Sapagkat ang tao'y nananampalataya ng puso sa ikatutuwid at ginagawa sa pamamagitan ng bibig ang pagpapahayag sa ikaliligtas. May nagpapahayag ng ikaliligtas, makikinig ka, kapatid. Kung hindi mo alam yung Biblia, makikinig ka. Kagaya nito, di ba nakikinig ka sa programa, no? Kahit hindi mo alam ang Biblia, pag nakikinig ka, binabasa naman sa'yo, may ebidensya naman, nilalagay pa sa TV screen, hindi mo masasabing dinadaya ka namin dahil nilalagay namin sa TV screen yung sitas. Kaya, unti-unti malalaman mo yung Biblia. Yun ang paraan para ka maligtas. Sabi ng Biblia, ang pagpapahayag sa ikaliligtas ginagawa sa pamamagitan ng bibig. Kasi po, magandang gabi, brother. Magandang gabi po. Ang una ko pong katanungan tungkol sa sarili ko, kasi sabi niyo minsan sa show ninyo sa TV na mabuti ang naghahanap ng katotohanan. Kasi from the beginning, pinanganak akong Katoliko, then marami na akong nilipatang reliyon, matagal na, marami na. So sa ngayon, wala akong reliyong pinupuntahan. Ang tanong ko, kung halimbawa sa aking paghahanap, hindi ko pa nakikita ang katotohanan, ako po'y namatay, maaari po ba akong maligtas? Maaari. Kasi you have done the first step to salvation. Pero wala pa po ako sa katotohanan, brother. Kahit na, hinahanap nyo na eh. Utos kasi yun eh. And God is the rightful person that can decide of your fate. Whether you will die tomorrow or today, kung kailan. Kaya kung kinuha niya na ang buhay niyo, wala namang makakakuhang iba ng buhay niyo. On the process that you are searching for the truth, then God is merciful enough to save you. Ibig sabihin po, Brother Eli, kahit po sa ang reliyon, maaari Hindi ganon. Hindi ganon ang ibig sabihin. Iba yun. Papasok dyan ang philosophy. Kahit saan kareliyon, hindi ganon. Ang tinanong nyo, naghahanap na kayo, namatay kayo, hindi nyo pa nakikita. Yun ang tinagot ko sa inyo, that you have a chance to be saved. Kasi God is merciful enough to save a person who is in search for the truth. Pero if you are in your religion just like that, nagbubulakbul kayo, di naman kayo nagsusuri, masisisi nyo ba ang Diyos kung di kayo maligtas? Sabi ni Jesus Christ, kung bulagang umaakay, bulagang inaakay, papunta sila sa hukay. Sabi. Bueno, iwanan nun natin yung bahaging yan. Baka sabihin nila, yan lang naman eh. Yan lang naman ang pagkakamali. Napakarami eh. Mabuti panoorin natin mulit pakinggan. Nang unang taon ng kanyang paghahari, akong si Daniel ay nakaunawa sa pamamagitan ng mga aklat. Pansinin nyo, nang unang taon ng wika ng kanyang paghahari, akong si Daniel, nakaunawa ako sa pamamagitan ng mga aklat. Tuloy, ano yung naunawa niya? Nang bilang ng mga taon na sinalita ng Panginoon kay Jeremias na propeta. Kita nyo, si Daniel pala, nagbasa ng sulat ni propeta Jeremias. Ito,
Nabasa niya ito. Naunawa ako'y kasapmagitan ng aklat ang sinalita ng Panginoon kay Propeta Jeremias na mayroon talagang darating na hangin sa Jerusalem. O ano ngayon yung nakita, sinasabi niya tungkol doon na naunawa niya sa pamamagitan ng aklat ni Jeremias yung darating na mangyayari. Alin yun? Dahil sa pagkaganap ng pagkasira ng Jerusalem, 70 taon. Nasira ho ang Jerusalem, anyo 70. Narinig po natin ang pahayag mismo kung paano ipinaliwanag ni Mr. Soriano ang nakasulat po doon sa Daniel 9:2 na ang pagkasira raw na binabanggit sa Daniel 9:2 ay ang naganap sa Jerusalem noong pong 70 AD. Salakayin ni General Tito po ang Jerusalem. At maging sa kanilang mga leksyong pandoktrina, isa po ito sa mga aral na kanilang itinuturo eh. Baka itanong ng ating mga taga-subaybay, bakit natin natitiyak, kapatid, narinig na mali yung ganoong pagkaunawa ni Mr. Soriano? Dahil sa hindi naman ganun ang turo po ni Daniel. Kung babasahin natin mismo ang nakasulat sa talata ng unang taon ng kanyang paghahari, akong si Daniel ay nakaunawa sa pamamagitan ng mga aklat ng bilang ng mga taon na sinalita ng Panginoon kay Jeremias na propeta dahil sa pagkaganap ng pagkasira ng Jerusalem 70 taon. Ang malaking pagkakamali po ni Mr. Soriano, na pagkamalan niya na petsa tinutukoy nung banggit na 70 taon, kaya tinuro niya 70 AD. Gayong ang tunay na kahulugan po nito, ang 70 taon ay sa English 70 years bilang ng mga taon ng pagkasira ng Jerusalem. Hindi ho ba mga magulang, mga kaibigan, ito pa ang isa sa mga lalong nagpapatuto. Hindi nga tunay na tagapangaral si Mr. Soriano sapagkat ang sabi kang nito doon sa binasa mo, natatandaan ko, sabi ni Kristo doon sa kanyang mga alagad, sa inyo ipinagkaloob ang makaunawa. Kay Mr. Soriano. Mali! Sa inyo pinagkaloob makaunawa, nakalagay doon, sa inyo pinagkaloob makaalam. Tanga. Talaga, kahit sa mo danin ho yan, tanga. O tingnan natin, basahin natin. Pinagkaloob mo makaunawa, makaalam. Hindi makaunawa, no? Pakinggan nyo, basahin natin. Sabi po yan sa Marcos 4:11. At sinabi niya sa kanila, sa inyo ay ipinagkaloob ang makaalam. Kita mo, hindi makaunawa. Iba yung makaunawa sa makaalam, ano? Ako, kabularan. Nagyayabang-yabang kayo, di sa site-site kayo, mali pa sinasite mo. O ngayon, mali raw ako doon, kapatid na Josel, 70. Bakit daw? Anyo 70, sabi ko, di ba, sinulat ko pa sa blackboard. Opo. Bakit daw mali? Kasi nandun daw sa English, 70 years. Basahin natin na English, kapatid na Josel. Ito po sa 9:2. In the first year of his reign, I, Daniel, understood by books the number of the years, whereof the word of the Lord came to Jeremiah the prophet, that he would accomplish 70 years in the desolations of Jerusalem. Ayan. Yan ang nakalagay sa King James, ano? Apo. Meron yata silang binasa, hindi King James. Pero, huwag nyo aalisin sa screen. Ano? Tama ang pagkaunawa ko, sila mali, kapatid na Joseph. Ang sabi, in the first year of his reign, I, Daniel, is understood by books the number of the years whereof the word of the Lord came to Jeremiah the prophet, that he would accomplish, tandaan mo, yung salita rito, he would accomplish 70 years in the desolation of Jerusalem. Meaning, may magdadaang 70 taon para maganap ang pagkawasak ng Jerusalem. Ang tanong, ayon sa istorya ng pagkagera sa Jerusalem, kailan naganap ang gera sa Jerusalem? Di ba year 70, kapatid na Jason? Yun po, papatak nun. Hindi. Sa history. Sa history. Hindi ba year 70 AD? Nang magkaroon ng gera sa Jerusalem? Ganun po. Huwag mo lang sabihin hindi nila alam yan. Alam nila yan eh. Binababoy lang nila yung tao eh.
O ngayon, ang nakasulat dyan, ang sabi nila, 70 years. Ha? Eh, hindi naintindihan yung salita that He, the Lord, would accomplish 70 years in the desolation of Jerusalem. Therefore, to understand that very, very carefully, dapat mo i-analyze, the desolation would be accomplished in 70 years. Therefore, yung pagkaganap na masisira, dadaan ang 70 taon. Eh, kailan nasira? Year 70. Year 70, na-accomplish na yung 70th. Year 70 pumatak. O, mali ba ako? Tama. Tama po. Kaya nga, pati sa istorya, year 70. Di ba? Opo. Pati sa istorya, year 70 AD, eksakto naganap ang pagkawasak ng Jerusalem. Kung nag-umpisa yun, way back 70 years before, pero yung pagkaganap, year 70, pumatak. Tama o hindi? Tama po yun. Yun ang tamang salin sa Tagalog. Pakinggan nyo sa Tagalog. Nang unang taon ng kanyang paghahari, akong si Daniel ay nakaunawa sa pamamagitan ng mga aklat ng bilang ng mga taon na sinalita ng Panginoon kay Jeremias na Lagay nyo propeta. sa screen. Dahil sa pagkaganap ng pagkasira ng Jerusalem, 70 taon. Pagkita mo, tamang-tama pagkakatranslate sa Tagalog eh. Pagkaganap ng pagkasira. Palagay mo na, meron nga 70 years na nagkaroon ng maraming mga kung ano-anong bagay sa Jerusalem. But naganap yung pagkasira, 70 years. Kung 70 years, kailan naganap yung pagkasira? On the 70th year. Hindi ba ganon? Tama po. O kaya nga naggera, ano 70? Yun ang ganap na nawasak na Jerusalem. Pati nga templo, winasak ng Roman army, yung templo sa Jerusalem. Kaya kahit saan mo daanin, tama yung sinasabi ko eh. O, di ba? Totoo po yan. Tama po. Tama yun. Ewan ko, kung hindi naintindihan ng mga kababayan natin Pilipino, no? Granting na ang sinasabi din eh, hindi year 70, kundi 70 years. But the desolation was accomplished in 70 years. Kaya, the Jerusalem was totally desolate on the 70th year of the 70 years. Di ba? Correct. Ay, kailan naganap yung digma, naganap na mo, nagwasak sa Jerusalem? Year 70 AD, ayon sa history. Kaya pati sa history, saksi ko na si Bularan ay tanga. Hindi ba itatanggi yun talaga? Alam mo? Ang bigat doon. Kasi yung accomplishment talaga on the 70th year eh. Oo. Kaya 70 Eksakto. AD talaga yun eh. Eksakto, eh. oo. Patok doon eh. Yung Sundan mo na nga yung kapritsyo nila, 70 years nga, hindi year 70, kundi 70 years. Opo. But the accomplishment or the ultimate desolation happened after 70 years, which papatak sa 70 AD. Opo. Eh, tama naman, may 70 AD nagkaroon ng gera. O, di ba yun ang tamang-tama? Tama. Ano ka? Isa pa, Bularan? Isa pa? Mahilig pa naman yun sa world history. Nako, pagdating dyan, di niya gagamitin. Butata na naman sila. Magandang gabi po, Brad Eli. Itatanong ko lang po yung nasusulat doon sa 1 Timothy chapter 3 verse 15 na doon sa bandang huli, sabi doon, haligi at saliga ng katotohanan, na nabasa ko po yan sa magandang balitang Biblia, at doon po naman sa ang Biblia, nabasa ko doon ay haligi at suay ng katotohanan. Ay tatanong ko lang po kung ano po ba, saan po ba yung tama doon, at anong ibig sabihin ng saligan kaysa doon sa suay? Ang suhay kasi support, no? Eh, ang pinag-uusapan kasi yan sa 3:15, bahay ng Diyos eh. Kung may matatag na bahay, sa lahat ng bahay, yung bahay ng Diyos. Yung bahay ng Diyos may saligan. At ang saligan ay si Kristo. 3:11 ng unang Korinto, pakinggan mo. Sapagkat sino man ay hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan, kundi ang nalalagay na ito'y si Kristo Jesus. Ayan, yung bahay ng Diyos, may saligan yun. At ang saligan nun, ang batong si Kristo. Pagka may saligan, matatag, hindi kailangan ng suhay, kapatid. Pag sinuhayan mo, lalabas parang marupok. Pero pagka matatag, hindi kailangan ng suhay. Yung serga, hindi kailangan yun.
3:11 So, po. Brother Eli, ibig sabihin nun, mali pala yung nasasabi doon sa magandang balitang Biblia? Hindi, ang Nasa- tama yung nasa magandang balita at saka Opo. nasa King James Version sa English. Opo. Kasi ang nasa King James Version, sabi ron, "But if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth." Opo. The pillar and foundation of the truth. Magkaiba kasi yung ground kesa dun sa support, kapatid. Di mali po yung nasulat doon sa ang Biblia? Mali pong yung suay? Doon sa party na yon, mas maganda yung pagkakasalin doon sa King James Version sa English. Ito po yung tungkol sa pag-iika po. Tatanong ko lang po kung hindi na batas yan sa panahon natin. Ano po ba yung utos ni Kristo sa pag-iika po? Walang utos si Kristo sa pag-iika po, kapatid. Ang utos ni Kristo, magbibigay ka ayon sa ipinasya ng iyong puso. Ano po yun dun nasusulat sa Malakias 3:10? Sa Israel yun. Yang nasa Malakias, para sa Israel yan. 4:4 ng Malakias. Pakinggan mo nakasulat. Alalahanin ninyo ang kautusan ni Moises na aking lingkod na aking iniutos sa kanya sa Horeb para sa buong Israel. Ayan, yung mga kautusan dyan, para sa buong Israel yan, yung mga ibinigay ng Diyos kay Moises. Hindi yan para sa ating panahon. Kaya nga sa panahon natin, hindi na ikapo ang batas. Ang sabi, give according to what your heart purposes. According to what your heart dictates. Yun ang sabi. Di ba po, Brad Eli, di ba dun sa Genesis po, Genesis chapter 28 verse 22, di ba yung pag-iika po ay para po sa pagsusuri ko po kasi yun ay parang isa pong parang isang pag-aano mo sa Diyos na binibigay mo yung ika po dahil sa blessing na tinatanggap mo yun sa doon sa kanya. Hindi mo pagsusuri yan, narinig mo yan kay Buloy. Ano? Hindi mo yung pagsusuri, kay Buloy mo napulot yan. Ngayon, yun hindi utos yun, ano? Panata. Yun, panata ni Jacob. Hindi utos yun, ano? Tandaan mo, iba yung panata kaysa sa utos. Pakinggan mo sa isang talata sa 6:2. Ito po ang sinasabi dito po sa 6:2 ng bilang. At salitain mo sa mga anak ni Israel at sabihin mo sa kanila, pagka ang sino mang lalaki o babae ay gagawa ng isang tanging panata ng isang Nazareo upang tumalaga sa Panginoon. Meron panata, no? Apo. Ano yung panata, kapatid na Willie? Bilang 32. Pagka ang isang lalaki ay nagpanata ng isang panata sa Panginoon o sumumpa ng isang sumpa na itinali ang kanyang kaluluwa sa isang gampanin, ay huwag niyang sisirain ang kanyang salita. Ayon, ang panata, yung sarili mo itinatali mo sa isang gampanin. Yan ang sinabi ni Jacob. Pagka ako'y pagpapalain mo, Panginoon, ililigtas mo ko sa mga masasama, ay ang lahat ng aking mapapasa aking kamay, ibibigay ko sa iyo ang 10 bahagi. Panata yun, hindi siya inutusan ng Diyos doon. Yun ang sinasabi. Sige po, yun lang po, brother. Salamat po. Ang katanungan po ay ganito. May palatandaan po ba sa Biblia kung kailan po kaya isasara ng Panginoong Jesucristo ang pintuan ng kulungan o kaya ng iglesia? Hindi po. Hindi po isinasara yan, kapatid. Yan close open yan. Lagi po yung binubuksan, lagi rin naman yung sinasara. Hindi po yan isang permanenteng pagsasara. Ang katunayan, hanggang dumating po ang ating Panginoon, ay bukas yan. Kaya lang, matatapos na pagdating niya. Yun lang pong ang gusto kong malaman. Ang pangalawa po, ano po ito? Bakit iintayin niyo ba yung pagsasara? Hindi po. Ay, nako kapatid, maawa ka sa sarili mo pati sa anak mo. O panayan pa misara. Palo mo, patsemi sara, lalo makabuklat, 22-22 ng Isayas. Pakibasa mo na ikang kapampangan kiyan.
Kapampangan. Basa. Nauta ko mga Kapampangan, Kenny. Yaman mo ko kay Kapampangan ka, lakandaralan eh. Ang Biblia. Alata ko. Rogo. Ako tingko. Sige na mo ako, makisuyo na po, Bradele. Oh, basang kene, pakiramdaman mo. Nya. Basang ko. 22-22. Ipondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Y abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. O, kita mo na. Ing katungkulan king balayan ng David, di kay kaya nga naning Ginoo. At basang ke, o ini na yung Kapampangan, may nikwa na la. 22 ning Kapampangan. Ating susi king balen ng David, itumpak ke king kayang tago. At mamusniya at alang ninumang makakabat. At mga batya at alang ninumang makabusni. O yan, patsemi ka batya kay kakapatad, makalunos na kapatire nga pumo. Anya, manibat ngini hanggang maranon. Sabi natin ng kasebi ang Kapampangan tabang maranon pa, ing aldo mo makaslagya, tambing ang magsadya na ka, bang elompotang mabengi na, karin kap ka. Yun, ang sabi. Nakalunos na rin kakap-kap kendiliman. Sige. Salamat po. Yung pangadwa po, tungkol ito sa herbal medicine. Yung pong pito-pito, totoo po ba yun? Oo, totoo yun. Pito yun eh. Totoo yun. Huwag ka mag-alinlangan doon. Cleanser ng katawan yun. That's a nice tonic. That's a nice cleanser. Regulator ng body. If you can take that 7 times a day. 7 times a day. Gawan mong agwa tiyempo ne. Masalese pinta. Salamat po. Rekomenda kaya naman. Malako at lula rin kutang mo. At may gimpito. May ginadwa niya mo. Ay, sige po. Ituloy ko na yung kutang. Sige po. Totoo po ba ng tunay na iglesia ng Diyos ay hindi kayang diktahan ng Antikristo? Ay, of course. Tinan mo yung iglesia ng Diyos ng una. Yung totoo. Hindi pwedeng diktahan. Sa 2:5 ng Galacia. Basa. Sa mga yaon nga, ay hindi kami napahinuhod na supilin kahit isang oras upang ang katotohanan ng Ebanghelyo ay manatili sa inyo. No, muna, bang manatili ang katotohanan ng Ebanghelyo, karetang antikareta na, mananasing ginamit na king Kapampangan. Hindi kami nagpahinuhod para supilin kami kahit isang oras lang. Yun. Itutoy tayo, readiktan. Yun lang po. Maraming salamat. Dakala salamat, makalunos ka, patsemi pagsarang ka, kapatid. Magandang gabi po. Magandang gabi po. Tatanong ko lang po sana kung nalalaman po ba ng isang tao kung siya po sa Diyos o sa demonyo? Ba, malalaman mo kung sa Diyos ka dahil yun sa Diyos gumagawa ng katwiran. Pakinggan mo sa isang talata ng unang Juan. Ganito po ang sinasabi sa unang Juan 3 at 7. Bumunti kong mga anak, huwag kayong padaya kanino man, ang gumagawa ng katwiran ay matuwid, gaya niya na matuwid. Tapos yung sinabi niya, dito'y nahayag ang anak ng Diyos at ang anak ng Diablo. Ganito po ang sinasabi naman dito po sa unang Juan sa 4 at ang talata po ay 6. Tayo nga'y sa Diyos. Ang nakakakilala sa Diyos ay dumirinig sa atin. Ang hindi sa Diyos ay hindi dumirinig sa atin. Dito'y ating nakikilala ang espiritu ng katotohanan at ang espiritu ng kamalian. Maraming salamat po, Brother. Yun lang Makikilala mo, kapatid, na ikaw ay sa Diyos dahil makikita mo kung gumagawa ka ng katwiran, sa Diyos ka. Kung hindi ka naman gumagawa ng katwiran, hindi ka sa Diyos. Ang sabi ganito sa 3:10 ng unang Juan, sa ganito ay nahahayag ang mga anak ng Diyos at ang mga anak ng Diablo. Ang sino mang hindi gumagawa ng katwiran ay hindi sa Diyos at gayon din ang hindi umiibig sa kanyang kapatid. Ayun.
Kaya yan ang makikilala mo kung sa Diyos ka, may pag-ibig ka, tapos gumagawa ka ng katwiran. Yun lang po, Brother Salamat. Eli. Salamat. po. Magandang gabi po, Brad Eli. Magandang gabi po. Ang tanong ko po ano po ang katungkulan sa langit at kalagayan ng 4 na buhay na nilalang at yung 24 elders po? Tagapuri sa Diyos yun. Tagapuri yun. Araw at gabi, walang tigil na pumupuri yun sa Diyos. Kumbaga, kapatid, ganito yun, ano? Ang Diyos kasi ay isang kapangyarihan na dapat kilalanin ng lahat, hindi lamang ng mga tao sa lupa, kundi ng mga nasa langit. Meron sinasabi kasi sa Biblia, sa 12:12 ng Apokalipsis, na mga mamamayan ng langit. Ngayon, sa mga mamamayan sa langit, ang patungkulan ng 4 na nilalang na buhay ay laging magpuri sa Diyos. Araw at gabi, magpakailanman. Pakinggan mo sa Apokalipsis. 4:8, at ang 4 na nilalang na buhay na may 6 na pakpak bawat isa sa kanila ay mga puno ng mata sa palibot at sa loob. At sila'y walang pahinga araw at gabi na nagsasabi, Banal, banal, banal ang Panginoong Diyos, ang makapangyarihan sa lahat, na nabuhay at nabubuhay at siyang darating. Pagka nagpupuri sila, ano naman ang ginagawa ng 24 na matatanda? At pagka ang mga nilalang na buhay ay nagpupuri at nagpaparangal at nagpapasalamat sa nakaupo sa luklukan, doon sa nabubuhay magpakailan-kailanman, ang 24 na matatanda ay magpapatira pa sa harapan niyaong nakaupo sa luklukan at magsisisamba doon sa nabubuhay magpakailan-kailanman, at ilalagay ang kanilang putong sa harapan ng luklukan na nagsasabi, Marapat ka, O Panginoon namin at Diyos namin, na tumanggap ng kaluwalhatian at ng kapurihan at ng kapangyarihan, sapagkat nilikha mo ang lahat ng mga bagay, at dahil sa iyong kalooban ay nangagsilitaw at nangalikha. Ayan, yan ang ginagawa nila sa langit, kapatid. Good evening po, Brother Eli. Magandang gabi po. Tatanong ko lang po, brother, kung kasalanan po ba na magkakaroon ulit ako ng makakasama sa buhay. Bali po, nagkaroon po ako ng asawa dati. Kasal po kami sa pusang Muslim, pero wala po kaming dokumento. Pero hiwalay na kayo? Apo. Oo, pwede naman. Bakit hindi? Hindi naman masama yung magkaroon ka ng kasama sa buhay, lalo na kung meron kang mga anak na dapat makandili, ano? Hindi masama yun. Alam mo, ang mga bata dapat lumaking may ama at may ina eh. Pag puro ina lang, parang kulang ang sambahayan. Hindi kasi ganun ang katakdaan ng Diyos eh. Ngayon, wala ka namang anak at if you choose to be single, mas mabuti naman. Sinasabi yan ni Pablo sa unang Korinto 7. Pakinggan mo. Ganito po sinasabi sa 7 ng unang Korinto, at ang talata po ay 40. Ngunit lalong maligaya siya kung manatili ng ayon sa kanyang kalagayan. Ayon sa aking akala. 39 mo muna, Brother Will. Ang babaeng may asawa ay natatalian samantalang nabubuhay ang kanyang asawa. Ngunit kung patay na ang kanyang asawa, ay may kalayaan siyang makapag-asawa sa kanino mang ibig niya, sa kalooban lamang ng Panginoon. Ngunit lalong maligaya siya kung manatili ng ayon sa kaniyang kalagayan, ayon sa aking akala, at iniisip ko na ako'y may espiritu rin naman ng Diyos. Ngayon, pas maligaya ka kung wala ka ng asawa, di ba? Pero kung talagang hindi maiiwasan, di naman masama ang mag-aasawa ka sa kalooban lamang ng Panginoon, sabi. Thank you po, Brother Eli. Salamat po. Magandang gabi, Brother Eli. Magandang gabi po. Maliligtas ba yung purong Katoliko na nagsasabing kung ano yung kinagisnan nilang reliyon, ayun na, no? Doon na sila. Doon na sila, ho.
Ganito yun, sarado na isip kasi nun eh. Di ba? Pag sinabi mo kung ano kinagisnan mo, doon ka na lang. Hindi kasi batayan yung kinagisnan eh. Nagising ka, may muta, inaalis mo, di ba? Nagising ka, may laway kang panis, nagmumumog ka eh, di ba? Nagising ka, yung bahay mo nagsisindi, kahit sa bintana, tatalong ka eh, di ba? Hindi batayan yung kinagisnan. Ang batayan yung aral. Kung ang kinagisnan mo yung aral ay totoo, di doon ka na lang. Kaya masasabi ko sa'yo, hindi maliligtas yung mga gano'n na ayaw magbukas ng kaisipan. Kasi ang sabi ng Biblia, sa unang Timoteo 2:4, gusto naman ng Diyos maligtas lahat ng tao. Kaya lang, umalam ka ng totoo. Pakinggan mo. Na siyang maibig na ang lahat ng mga tao ay mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Yun po. Ayon, ang sabi ng Biblia, ang ibig ng Diyos, lahat ng tao ay maligtas. Pero makaalam ng katotohanan. Hindi naman magiging ignorante ka, kapatid. Kailangan umalam ka ng totoo. Pagka ayaw mo nang umalam ng totoo, hinahatulan mo na yung sarili mo. Hindi ka na maliligtas niyan, kapatid. Yung paano po yung ibang Katoliko po na gumagawa po ng mabuti? Ha? Yung paano po yung ibang Katoliko po, yung gumagawa po ng mabuti? Kung gumagawa ka ng mabuti, susunod ka sa Diyos, di ba? Pag gumagawa ka ng mabuti, susunod ka sa Diyos. Kung talaga mahilig ka sa mabuti, at ang mabuti yung kautusan. Pakinggan mo sa 7:12 ng Roma. Kaya nga, ang kautusan ay banal, at ang utos ay banal at matuwid at mabuti. Ayon, ang kautusan ay banal, ang utos ay banal, matuwid at mabuti. Kaya kung talaga ang gusto mo sa buhay mo, kabutihan, susunod ka sa kautusan. Hindi ka mananatili sa iglesyang mali. Ganun yun, kapatid. Salamat po, Brother Eli. Salamat. Good evening po, Brother Eli. Magandang gabi po. Itatanong ko lang po yung, ano po ba ang katapusan ni Satanas? Sa ano yan? Doon sa 21:8 ng Apokalipsis hanggang 10. At lalabas upang dumaya sa mga bansa na nasa 4 na sulok ng lupa, sa Gog at sa Magog, upang tipunin sila sa pagbabaka na ang bilang nila ay gaya ng buhangin sa dagat. At nangagsipanhik sila sa kalaparan ng lupa at kinubkob ang kampamento ng mga banal at ang bayang iniibig. At bumaba ang apoy mula sa langit at sila'y nasupok. At ang diablo na dumaya sa kanila ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy at asupre na kinaroroonan din naman ng hayop at ng bulaang propeta, at sila'y pahihirapan araw at gabi magpakailan-kailanman. Ayon, ang wakas niyang diablo, yung apoy. Kapatid, apoy. Brother Eli, hindi po ba sila mamamatay? Sino? Yung diablo. Eternal yun, espiritu yun eh. Kaya nga ang parusa doon, walang hanggan eh. Sama po, Brother Eli. Sige po. Yung pong, kasi hindi ko po yung kaluluwa eh. Meron po kasing nabasa ako, yung kaluluwa, ang ibig sabihin katawan at saka, yun na rin, yung kaluluwa at saka yung katawan. Kaya lang, ang pagkakaalam ko, yung kaluluwa pag namatay ka na, may kaluluwa ka. Hindi. Ang tao mismo, habang buhay ka, kaluluwa ka eh. Pakinggan mo, yung nakasakay sa daong, ang tawag kaluluwa eh. Yung 8, basa. Na ng unang panahon ay mga suwail, na ang pagpapahinuhod ng Diyos ay nanatili noong mga araw ni Noe. Samantalang inihahanda ang daong, na sa loob nito ay kakaunti, sa makatwid ay 8 kaluluwa ang nangaligtas sa pamamagitan ng tubig. Sa doong, merong 8 kaluluwa. Tao yun eh. Yung kaluluwa, yun nga tao yun. Ang kaluluwa kasi, yung 2:7 ng Henesis, kapatid. At ang Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay, at ang tao ay naging kaluluwang buhay. Ayon. Ang kaluluwa mismo, yung tao, nagaling sa alabok, tapos hiningahan ng Espiritu ng Diyos sa kanyang butas ng ilong. Nung maglapat yung lupa, yung laman, at saka yung Espiritu, ang tao ang wika, naging kaluluwang buhay.
Ibig sabihin, yung kaluluwa, yung kabuuan na ng ating pagkatao. Yung katawan, yung espiritu, yung katalinuhan, yung damdamin, yung mga senses. Pag pinagsama-sama mo lahat yan, yan na nga ang kaluluwa, kapatid. Ano po yung, pag namatay ka, ano po yung kasunod doon? Ano po tawag doon? Anong kasunod? Pag namatay ka, di ba, bubuhayin uli? Ano pong tawag doon sa, ano na yun? Saan? Yung bumabangon uli. Hindi ko kasi yan. Yung babangon. Yung babangon pag namatay ka. Ang pagkabuhay na maguli, hindi pa naman ngayon nagaganap yan. Magaganap yan sa huling araw. Pagbalik ng Panginoon. Pakinggan mo sa 6:44 ng Juan. Walang taong makalalapit sa akin, maliban nang ang amang nagsugo sa akin, ang sa kanya'y magdala sa akin, at siya'y aking ibabangon sa huling araw. Ayon, ibabangon ko sa huling araw. Sa huling araw pa yung pagbabangon, huwag mo problemahin yung kapatid. Ang problema mo ngayon, kung paano ka masasama dun sa ibabangon. Kasi pag hindi ka nasama ron, ay delikado ka, kapatid. Ayun na po, bali ang susunod kong tanong talaga, Brother Eli. Ano yun? Kung hindi po ako mapapasama dun sa babangon, ano pong mangyayari dun sa next, ano ko? Pakasakla. Masusunog, kung masusunog ako sa impyerno. Masusunog ka pagka hindi ka nasama dun sa ibabangon ng Panginoon. Ano po mangyayari dun sa akin? Mamamatay din po ba ako? Hindi na. Nasa Apokalipsis 14:9 hanggang 11. Pakinggan mo. At ang ibang anghel, ang pangatlo ay sumunod sa kanila na nagsasabi ng malakas na tinig. O ang sino man ay sumasamba sa hayop at sa kanyang larawan, at tumatanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay, ay iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos, na nahahandang walang halo sa inuman ng kanyang kagalitan. At siya ay pahihirapan ng apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. At ang usok ng hirap nila ay napaiilang lang magpakailan-kailanman. At sila'y walang kapahingahan araw at gabi. Silang mga nagsisisamba sa hayop at sa kanyang larawan, at sino mang tumatanggap ng tanda ng kanyang pangalan. Ayan, walang katapusang paghihirap yan at parusa pag hindi ka nasama dun sa ibabangon ng Panginoon. Kaya kailangan hanggang maaga mag-umpisa na, kapatid. Good evening po, Brother Eli. Magandang gabi po sa lahat ng mga tao nandito. Bali, ang tanong ko po, tungkol po sa pagnaligtas yung tao. Let's say, Brother Eli, naging member po ako ng Iglesia ng Diyos kay Cristo Jesus. Tapos po, sinubukan ko naman pong akayin ng mga mahal ko sa buhay, mga magulang ko, kapatid ko. At ako naman po yung natutupad ko po yung tungkulin at obligasyon sa Diyos at makakabilang po ako sa maliligtas. Yung mga mahal ko po sa buhay ay hindi naman sila nakinig sa akin, tapos hindi na po sila naligtas, ako lang po yung naligtas. So, ang tanong ko po, pag nandun na po ba ako sa langit, parang ang feeling ko nakakalungkot po, para malulungkot ako. Kasi yung mahal ko sa buhay, hindi naman maliligtas. Tapos ako po, naligtas. Para maiisip ko po hindi mo na maiisip yun, kapatid. Bakit po, Brother? Aalisin ng Diyos yun so that you can enjoy life eternal. Kasi, if you are in eternity and if you are given life eternal, and with those worries and the frustrations in your mind, you will not enjoy life eternal. Hindi mo ma-enjoy yung buhay na wala hanggang kung may problema kang daladala ron, di ba? Kaya ang gagawin ng Diyos ganito. Pakinggan mo sa isang talata ng kasulatan. Sabi po sa Isaiah 65:17, sapagkat narito, ako'y lumilikha ng mga bagong langit at ng bagong lupa, at ang mga dating bagay ay hindi maaalaala o mapapasaisip man. Naaalala mo ba kapatid, Naaalala mo ba yung mga unang naglingkod sa Diyos, meron silang mga kamag-anak, hindi naman nila nakasama. Si San Pablo,
Mga kamag-anak niya, hindi niya nakasama sa paglilingkod ng karamihan. Ang mangyayari sa kanya, kung bawa, nasa langit na siya, tapos maalala niya, hindi siya mag-e-enjoy. Kaya, pagdating ng bagong langit at bagong lupa, yung alaala natin, aalisin ng Diyos yun. Ganito yan, kapatid, bibigyan kita ng halimbawa ngayon, Opo. Natatandaan mo ba yung sakit na amnesia? Opo, alam ko po yan. Pag nagka-amnesia, naaalis yung alaala mo, di ba, Opo. Ganun ang mangyayari. Pagdating sa bagong langit at bagong lupa, aalisin ng Diyos yung alaala mo sa lupang ito para ma-enjoy mo yung buhay na wala hanggan. So, paano po yan paano ko naman po mas ma-enjoy yung mamuhay ng habang buhay sa langit kung masasabi ko na, paano ko po malalaman na ako itong naligtas sa... After the resurrection, malalaman mo namang ikaw After the resurrection, you will know that. That information will not be concealed to you, Ipakikita sa iyo ng Diyos na ikaw yun. Merong panoramang makikita ka. Para malaman mo, why were you saved? Ano mga dahilan kung ba't ka naligtas? Ngayon, meron din naman dahilan ba't hindi naligtas halimbawa yung mahal mo sa buhay o sino mang kamag-anak mo. Ipakikita sa iyo yung attainment of full justice, ng Diyos. Kaya, ang mangyayari, you know who you are. Ganun yun. Ganun po ba? Salamat po. Magandang gabi po, Brother Eli. Magandang gabi po. Itatanong ko lang po yung nararanasan po ng taong kahirapan ngayon gawa po ba yun ng Diyos? Hindi gawa ng Diyos yun. Hindi naman gusto ng Diyos naghihirap ang tao. Gawa yun ng tao rin. Dahil sa kasakiman, di ba, Tingnan mo, mahal ang lapu-lapu. Di ba? Alam mo ba yung kapatid, yung dahilan kung bakit mahal ang lapu-lapu? Masarap kasi yung lapu-lapu at walang masyadong tinik. Ngayon, mahirap ang hulihin. Ang mayaman, gustong-gusto yun, kaya mahal tuloy yun. Di ba? Pero palagay mo, yung galunggong ang gustong-gusto ng mayaman, yung galunggong ang mamahal, mumura lapu-lapu. Alam mo kung bakit? Dahil sa katakawan at kaswapangan at kasakiman ng tao. Gusto niya kanya lahat. Yung mayaman, gusto nila kanila lahat. Kanila. Tingnan mo, bigyan kita halimbawa. Alam mo ba ngayon, Brother Josel, kung magkano ang interest rate sa mga time deposit? Tila lang po yata? 18% ba? Naku, napakataas. Nagtanong kami, kasi meron kaming isang nilo-loan kapatid na Josel. Ang gusto ng bangko, mag-time deposit kami para kami pautangin. At least mag-time deposit kakayo ng 500,000 para makautang kayo sa amin after 3 months. Tinanong namin, magkano ba yung time deposit? 2%. Oh, 2%? Yes, a year. The most daw na naibibigay nila is 4% a year. Ang savings deposit yata, 1% a year pero mo itong mga loan shark na ito, 2% lang pala sa bangko, papautang sa'yo gusto 7%, 6%. Per month. Per month, ang suswapang. Di ka man makatawad sa tubo, Nako. Tapos, mas gusto nila sa bangko kesa sa ipautang sa mahirap. Samantalang sa bangko, ang ibibigay lang sa kanila, 2%, time deposit pa. Alam mo kasi, gusto nila kasi sigurado. Yon. Pero pag nagpautang sila sa mahirap, napakataas naman ng interes. Kaya masasabi natin, sa mundo, yung mayaman, lalong yumayaman yun. Yung mahirap, lalo naghihirap. Kasi, dahil sa kasakiman nga ng tao, kapatid, gusto niya sa kanya lahat. Marami na siya, gusto niya, pati yung sa mahirap, kunin pa rin niya. Yan, kaya tayo naghihirap. Pero kung lahat lang ng tao magiging liberal, magiging mapagmahal sa kapwa, sabi nga nung kasabihan the world has enough for man's needs, but not for man's greed. Ayun.
Merong sapat ang mundo para sa pangangailangan ng tao, pero walang sapat ang mundo para sa katakawan at kasakiman ng tao. Yon ang dahil ng paghihirap sa mundo. Meron pa pong isa. Sige po. Sa Katoliko po, di ba po may kumpisal? Sa inyo po ba meron din po? Meron din kaming kumpisal, kaya lang yung aming kumpisal yung nasa Biblia, kapatid. Pakinggan mo sa 32:5 ng awit. Aking kinilala ang aking kasalanan sa iyo, at ang aking kasamaan ay hindi ko ikinubli. Aking sinabi, aking ipahahayag ang aking pagsalangsang sa Panginoon, at iyong ipinatawad ang kasamaan ng aking kasalanan. Unang-una ang kumpisal sa Diyos, kapatid. Kasi sa Kanya ka nagkasala eh. Ikalawa, doon sa tao na pinagkasalahan mo. Pakinggan mo sa 5 ng Santiago. Talatang 16, mangagpahayagan nga kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan at ipanalangin ng isa't isa ang iba upang kayo'y magsigaling. Ayan. Yan ang batas. Magpahayagan kayo. Confess your sins to one another, ang sabi. Kaya kung kanino ka nagkasala, mangungumpisal ka. Ganon yung kapatid. Salamat po. Salamat. Magandang gabi po, Brother Eli. Magandang gabi po. Itatanong ko lang po kung kasalanan po ba yung ako po yung nakatatanda po doon sa mga nakababata kong kapatid, dahil nakasumpong na nga po ako ng tamang aral na itinuturo po ninyo, yun po ang inaano ko sa kanila, inuobliga. Kasalanan po ba yun? Inuobliga ang? Yung mga kapatid ko pong nakababata na makinig sa inyo. Hindi naman masama yung akayin mo sila sa katwiran, kapatid. Hindi kasalanan yun. Mabuti nga yun eh. Isa pa po, Brother Eli. Sige po. Ang nakasulat kasi sa Santiago, 5:20, kung ang sino man ikay nalilihis sa katotohanan at siya'y papagbaliking loob ng sino man, ay alamin ito na ang nagpapabalik loob ng isang makasalanan mula sa kamalian ng lakad niya ay magliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan at magtatakip ng karamihang kasalanan. Talagang obligasyon natin yung magpabalik loob ng kapwa, kapatid. Magandang gabi po, Brother Eli. Magandang gabi sa iyo, Iha. Meron po akong itatanong. Mayroon po bang ipinagbabawal na pagkain ay sa Biblia? Marami, kapatid. Yung pagkain ninakaw, bawal yun. Yung pagkain ipinapakain sa'yo ng nagpapakitang tao lang, bawal din yun. Pakinggan mo sa ikasang talata ng Kawikaan. Yan po'y nasa Kapitulo 23 at 6. Huwag mong kanin ang tinapay niya na may masamang mata. Ninasain mo man ang kanyang mga masarap na pagkain, sapagkat kung ano ang iniisip niya sa loob niya ay gayon siya. Kumain ka at uminom ka, sabi niya sa iyo, ngunit ang puso niya ay hindi sumasa iyo. Ayun, bawal kainin yung pagkain ganyan na nagpapakain pakitang tao lang. Yan, kaya alam mo, yung mga ginagawa sa Katoliko, lahat ng bahay kinakainan pagka piyesta, nako katakot-takot na kasalanan niyang ginagawa na yan. Kain ng kain, hindi mo naman alam kung talagang mula sa puso niya ka pinakakain, Meron, nagpapakain lang para sikat. O kaya basta bahala ka nang maumintindi, Iha. Alam ko naintindihan mo na yan dahil may edad ka na rin ng 13 anyos ka na yata. Nakalagay dyan sa iyong number 13 ka yata. Hindi ba? Maintindihan mo na ibig ko sabihin. Yung pagkain ninakaw, masama yun, di ba? Yung pagkain ng galing sa pandadahas. Yung pagkain na halimbawa ay nanloko ka lang ng kapwa mo. Tapos papakain mo sa pamilya mo. O piskal. Yung ipapakain mo sa asawa at anak mo, baka lagay lang yan ng mga taong masasama para iliko mo yung gagawin. Kawawa ka naman, piskal ka, apektado pati asawa mo at anak. Gago ka talaga. Di ba ibig sabihin nung gano'n, attorney, wala yata si attorney dyan. Wala yung mic niya, pakiisip. Wala ko, iniwan na ako ni attorney. Totoo yun. Kasi kung eto niyo si attorney Rosal, human rights lawyer, kahit walang bayad, pinagtatanggol mahirap,
pakainin niya man ang pamilya niya, talagang galing sa mabuting paraan. Pero papakainin mo ang pamilya mo, galing sa pandadaha sa kapwa, panluloko, salagay, saput. Nako, katakot-takot na pagganti ng Diyos diyan sa mga kalikuan na yan, masama ang magiging kapalaran niyang ganyang mga tao. Masamang ipakain sa pamilya yang mga pagkain galing sa pagnanakaw sa gobyerno. Sa graft and corruption. Diba? Sa pandarambong. Pandarambong. Masamang ipakain sa pamilya yan. Lalo na kung galing sa wedding. Wedding Lord. 3:8 ng Juan, humihihip ang hangin kung saan niya ibig, at naririnig mo ang kanyang ugong, ngunit hindi mo nalalaman kung saan nanggagaling at kung saan naparoroon. Gayon ang bawat ipinanganak ng Espiritu. Doon po yung kasunod kong katanungan. Gayon ang ipinanganak sa Espiritu. Yun po lamang ang nais kong mabigyan ng liwanag kung ano po ang ibig sabihin noon. Ayan, sabi po kasi ng ating Panginoong Hesus kay Nicodemo, malibang ikaw ay ipanganak ng tubig at espiritu, di mo makikita paghahari ng Diyos. Ang tanong ni Nicodemo, paano ikaw maipanganganak ang tao pag matanda na, makakapasok ba siya bilang ikalawa sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? Sumagot ang Panginoong Hesus, ang sagot ay malibang ang tao ay ipanganak ng tubig at ng espiritu, ay hindi siya makakakita ng paghahari ng Diyos. Ngayon, hindi rin maintindihan ni Nicodemo. Binigyan ngayon ni Kristo na ating Panginoon ng halimbawa si Nicodemo. Naririnig mo ang hangin, humihihip. Hindi mo alam kung saan ang galing at hindi mo rin naman alam kung saan paroroon. Gayon ang ipinanganak ng Espiritu. Therefore, kung tatanggapin ni Nicodemo yung sinasabi ni Kristong proposal sa kanya na siya'y maipanganak ng Espiritu, kung paano hindi niya po nauunawa yung unang sinabi sa kanya, ganun niya hindi mauunawa yung panganganak sa Espiritu, kapatid. Ang sabi nga niya doon sa 12, sabi niya, kung sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na nauukol sa lupa at hindi ninyo pinaniniwalaan, papaanong paniniwalaan ninyo kung sasabihin ko sa inyo ang mga bagay na nauukol sa langit? Meron po kasing hindi nakukuha si Nicodemo sa kanilang usapan Kaya naghahalimbawa ang Panginoong Hesus na ang pagkapanganak sa Espiritu, hindi agad maaaring maunawaan ng tao na kagaya ni Nicodemo, gaya rin naman nung hindi niya alam kung saan ang gagaling yung hangin at kung saan naman ito paroroon, sabi ng ating Panginoong Hesus. Ang Espiritu po kasi parang hangin yan kapatid Dito po sa isang talata ng Ebreo, ganito nakasulat sa 1:7. Ito po ang sinasabi sa talata, at sinasabi niya tungkol sa mga anghel, yaong ginagawang mga anghel niya ang mga hangin, hindi baga silang lahat ay mga espiritong tagapaglingkod na mga sinugo upang magsipaglingkod sa kapakinabangan ng magmamana ng kaligtasan. Ayan, yung espiritu parang hangin po yan kapatid. Parang mga anghel. Yan po ay undetectable sa tao. Yung spirit world, hindi ho natin nadidetektahan yan. Pero magiging bahagi po tayo niyan pag naipanganak tayo sa tubig at sa espiritu. Meron pong darating na panahon, kapatid, malalaman na natin yung kabuuan niyang spirit world na yan kung susunod tayo sa Diyos. Maraming salamat sa mga nanood at sa mga hindi nag-skip ng mga YouTube ads bilang suporta sa aking channel.